Hi guys! So meron akong nabili sa online na bread maker. Madalas ko na tong nakikita sa TikTok and sobrang interested talaga ako sa product na to. Then nung nakita ko siya sa online shop, binili ko na. Nabili ko lang to worth 800. May kasama rin to mga measuring spoon and cups. So gagawa muna ako ngayon ng soft bread. Dapat daw una mong ilalagay yung mga wet ingredients. So, naglagay muna ako ng 260 ml ng water, tapos 2 tablespoon ng oil, 1 teaspoon ng salt, then yung nakalagay dun sa recipe 3 tablespoon lang ng sugar pero ginawa ko na siya na 4 tablespoon. Next is yung milk powder. Ang nilagay ko dito is yung birch tree. 3 tablespoon lang din yung nakalagay pero ginawa ko na siya na 4 tablespoon. After that is naglagay na ako ng 3 cups ng bread flour. Tapos gumawa lang ako ng konting hukay dyan sa gitna para ilagay yung 1 teaspoon ng yeast. Dapat kasi yung yeast hindi siya matatouch doon sa mga wet ingredients. So after that, nilagay ko na siya sa bread maker. Yung bread maker na yung bahala na magmasa, mag-ferment at mag-bake. Pagkalagay ko ng container na yan sa loob ng bread maker, inayos ko lang yung settings niya. Meron kasi sa settings niyan is kung anong bread yung i-bake mo or gagawain mo. So nilagay ko lang siya sa 6 and soft bread yun. So magte-take ito ng 2 hours and 30 minutes. After ng first stir, magkakaroon siya ng parang ilang minutes ng fermentation. Then after fermentation, mag-stir ulit or magninit ulit siya. After nung pangalawang stir is parang magte-take ng mga 1 hour or mahigit 1 hour na fermentation para umalsa yung bread na gagawain natin. So after nung pangalawa, ayan, nag-start na siya na mag-ferment. Pag ganyan pala, okay pa siyang i-open, pero once sa baking na siya, bawal mo nang i-open yung takip niya. So ayan, unti-unti na nagdo-double yung size ng bread na gagawain natin or nung mixture. After ng ilang minutes, ayan, umabot na siya sa may top. Then, nung may natira ata na time around 40 minutes dun sa timer, dun na nag-start yung baking process niya. So after ng baking process, ayan, so tapos na yung timer and ayan na yung nagawa natin na bread. Ialis ko lang siya sa lalagyan and ilelect natin siya na mag-rest. Kasi kapag kinat mo agad siya parang mahihilaw yung loob ng bread. Ganon. Para sa akin sobrang convenient niya kasi ilalagay mo lang lahat ng ingredients. Then after nun hayaan mo na lang siya na mag-bake. After ilang hours, meron ka ng freshly baked na loaf bread. Kaya ako mahilig ako sa loaf bread. Nakagawa na din ako dito ng raisin bread tsaka whole wheat bread. And after mo talagang mag-bake, sobrang bango ng place. Kaya for me, sobrang sulit nito. Kaysa bumili ako sa labas, at least dito alam ko kung ano yung mga ingredients. And pwede kong masukat or matansya kung gano'ng katamis yung gusto kong gawin sa bread ko. So ayan, after that, i-rest ko lang siya. Wala pa kasi kung cooling rack, kaya dyan ko lang siya muna nilalagay. Ang dami mo ding pwedeng magawa dito. Tsaka matipid din siya sa kuryente. Ang maximum time ata pwede mong gawin dito is 3 hours. So nung kinumpit ko siya, around 7 pesos lang per 3 hours yung magagastos ko sa kuryente. Tapos ang mura lang din ng mga ingredients na gagamitin mo. Pero most yung bibilin mo talaga is yung bread flour dahil yun nga yung pinakamarami dyan. Pero yung ibang ingredients okay lang din kasi parang konti-konti lang naman yung ilalagay mo dyan. So ayan, after mag-rest, kinat na namin siya. And sobrang lambot ng loob, tapos ang crunchy ng crust. Kasi ang ginawa kong crust dito is yung deep. So ayan, meron na kaming fresh bread after ilang hours. And sobrang sarap niya. So yun lang, bye-bye!